March 19, The End Time Sign Seed by William Branham Pitts and Tipon, ano ba yung GA? Georgia. Okay. It was in 1962, March 19. At diyan ko kinuha yung ating mensahe. But gumawa din ako ng subtitle, no? Amen. At binigyan ko ito ng subtitle na Serving God's Purpose. Okay? Dapat malaman natin really na ano ba ang purpose ng life. Lahat ng life dito sa universe. Amen. Simula sa creation niya, sa universe, at hanggang sa human life. Amen. Diyan yung mga animals life. Amen. Natures, mga puno, mga halaman, mga flowers. At yung last ay yung human life. Okay, so purpose of life. At every season din ay serves a purpose. So, ano man yung mga season na dumarating, ay merong purpose yan. It serves their purpose. At maging yung pain, ayon kay Mark Manson, no? Ito ay quote niya. Ang pain ay meron din purpose. Pain serves a purpose. Kaya everything serves a purpose. Kaya, bisa natin dito sa message na the End Time Sign Seed. Dito sa message na to ay yung scripture na ginamit niya ay yung Amos 3:7. Amen. At alam natin kapag itong scripture na to ay nababasa natin, ang naiisip agad natin ay ano? Amos 3:7. Diba naiisip natin kagad yung connection with Revelation chapter 10 verse 1. Yan yung mga naiisip natin. But he revealed his secret unto his servants, the prophets. At itong Amos 3:7 ay hindi lang ito tumutukoy lang sa Revelation 10:7 na seventh angel. Dahil dito ay sinabi, his servants, plural, the prophets. Amen? Kaya nakapaloob din dito si Job. Amen? At merong nireveal kay Job bilang isa siyang prophets. Okay? So tingnan natin ano ba yung mga nireveal ng Diyos kay Job. Okay? Dito sa paragraph 44, siguro bago ko may pasahan, no? Baka makalimutan natin mag-pray. Mag-pray muna ako, no? Amen? After natin basahin nga itong Amos 3:7, sabi dito, surely the Lord God will do nothing but reveal his secret unto his servants, the prophets. So, pray tayo. Dakilang Ama, salamat Lord sa iyong habag at biyaya sa amin sa araw na ito. At kami Lord ay maaga, naghanda, at inanda ang aming mga sarili. At ano man ang mga circumstances na meron kami, sa bawat isa ay ito'y hindi ligid sa iyong kaalaman. Nakikita mo ang aming mga pangangailangan, nakikita mo ang aming mga pain, agony, at ang mga nagagawa naming kamalian. At kaya sa umagang ito, Panginoon, ikinukumit namin ang lahat na yan sa iyo. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. At sa umagang ito, ano man ang aming mga naranasan na karamdaman sa katawang ito ay hinihiling namin sa iyo patuloy, Lord, na ang iyong kapangyarihan ay patuloy na sumaamin. Salamat, Lord, sa mga blessing na patuloy yung pinagkakaloob sa amin at sa mga pinagkakaloob ng iyong mga anak, ng mga tithes and offering. Patuloy mo silang i-bless at palain, Panginoon.
sa mga pinagkakaloob nila sa iyo at upang gawin at sundin ang iyong salita. Patuloy mo palain ang munting ministry na to, ang munting gawain na to na pinagkaloob mo. Kaya salamat sa iyo, O God, sa mensahe na ay marinig ngayong umaga. Nawa patuloy mo kayong buksan at kaunawaan at patuloy mo kaming kahabagan, Lord. Ito samot dalangin namin sa dakilang Ama, in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. So dito tayo magsimula na sa paragraph 44. At dito ay sabi dito ay he's always trying to find what is ahead of him. All of us wants to know that. Ang tao, diba, lalo yung mga wise man, gusto nila laging i-figure out o malaman kung ano yung nasa unahan nila o ano yung ahead of him. What's the next move shall I make? Para malaman ng tao kung ano yung susunod na hakbang na gagawin niya. Where do I go from here? Saan ako pupunta galing dito? Amen? It's like a man crossing a stream. Diba? Katulad ng isang tao na siya ay tatawid sa batis. He steps on one rock. Diba? Maghahanap siya ng maaapakan. Okay? He steps on one rock, then he looks around to see where his next step shall be. Diba? Pagka-step niya doon sa unang bato, then titingin uli siya para kung saan siya hahakbang uli para hindi siya mahulog o mabasa doon sa stream. For he can't jump anywhere. If he does, he'll drown himself. He must watch where he's going. Diba? Yan yung natural na gagawin ng isang tao kapag tatawid siya sa isang sapa, amen, o batis o sapa, ay maghahanap siya ng maaapakan para hindi siya mabasa, mahulog. Amen? Kaya iniingatan niya ang bawat hakbang niya. Amen? So, after I cross this, then where? Pagkatapos kong humakbang dito, then, ano yung susunod? All of us are that way. Lahat naman tayo, lahat tayo. That's been the cry of the human race down through the ages. Where from here? May kwento dito si Brother Branham. Sabi niya, the King of England, one night, nang bautismuhan yung King of England ng saints, when a saint baptized him, the next morning, they were sitting by a fire, a great big like piazza, and there was a great furnace of fire or gate, we would call it only a large mammoth, big place where logs was laying. The saint was trying to tell the king about God. And little sparrow about God, and a little sparrow finished his sermon. The little sparrow in the nighttime flew into the dark, into the light, went back out of the light into the dark. And the saint raised up, sabi niya sa hari, where did he, yung sparrow, came from, and where did he go? And that's what we want to know. Where did we came from? So, yun muna ang dapat na bula-bulayan natin. Where did we came from? At alam natin, lahat ay galing sa salita ng Diyos. Amen? Ang buhay natin ay galing sa Diyos. At ito ay binigay ng Diyos. Amen? It is a gift of God. Number 2, and what are we doing here? Ano ba ang purpose? Ano bang purpose? Bakit tayo nandito? Ano ba ang mga dapat nating gawin?
Ano bang ginagawa natin dito? Number 3, and where do we go from here? Saan tayo tutungo? Galing dito. 'Di ba? Saan tayo galing? At anong gagawin natin dito? Anong ginagawa natin dito sa lupa? At saan tayo tutungo galing dito? Yan yung tatlo na katanungan na gustong bigyan ng malalim na realization. Amen? Napakahalaga nito dahil alam natin itong panahon na to ay marami ng mga troubles in life at maraming tao, mga namamatay at number one ay mga sakit. At ngayon, maraming mga sakit na nag-exist ngayon. Amen? At ang pinaka-latest ngayon ay yung monkeypox, no? Yun na ngayon yung sakit ngayon na nag-exist natin na binabantayan ngayon ng World Health Organization maging yung DOH, no? At hindi natin sure kung talagang hindi pa nakapasok or may cases na ng monkeypox dito sa Pilipinas. But we know na yung sakit na yan ay magiging sanhi ng kamatayan, no? Kaya dapat ay maunawaan natin na ano ba ang ating ginagawa dito sa lupa. What are we doing here? Alam natin na saan tayo galing. Ang second question ay ano bang ginagawa natin dito? At from here, saan naman tayo pupunta? Saan tayo tutungo? When we die. Okay? All the science that we got, as many bones as we dug up, as many books as we wrote, there's not one book that can tell you where you come from. What you are, walang ibang libro. Sa dami ng libro na sinulat ng tao, ay there's not one book that can tell you where you come from, what you are, and where you're going. Only one book, and that is the Bible. It tells you where you come from, what you are here, and where you're going. So therefore, if we want to know, gusto nating malaman, where from here, let's take the only book that can tell us. Ancient bones, they're digging up, and stalagmites, yung mga bato, and so forth, can prove nothing. God's word has got the answer. It has got the answer to everything that we ask. It's in God's book. Man has often wondered. We go down sometimes and read the scriptures and wondering over them, but we are not supposed to wonder. You can explain them. You got to believe them. No man can scientifically prove God. If you could prove God scientifically, then it's no more faith. We are supposed to believe God, and faith is not scientific. What if Moses would have pulled some of the leaves of the trees? Paano daw kung si Moses ay kumuha siya ng isang dahon doon sa puno at sasabihin niya na I believe I'll take it to the laboratory. Dadalhin ko sa laboratory itong dahon na to para malaman ko kung anong chemical ang nasa puno, bakit hindi natutupok. See, God would have never talked to him. He did not know that. Amen? Hindi maintindihan ni Moses kung bakit yung puno nagliliyab, nag-aapoy pero hindi natutupok, 'di ba? Ang ginawa lang daw ni Moses ay the only thing he done was take off his shoes
and sat down in reverence, and God talked back to him. Doon pa lang siya kinausap ng Diyos. Nung si Moses ay nagbigay, mga kapatid, ng reverence. Diba? Inalis niya yung kanyang pangyapak, and then God talked back to him. We cannot scientifically prove these promises of God. But we look back and find out where in season. Every one of them happened just as God said they would. So lahat ng mga promises of God ay nangyari yan just as God said they would. Okay? In season. And see, where we going? What's the purpose? What are we here for? What's it all about? Yan yung mga tanong. Where are we going? What's the purpose? What are we here for? Bakit tayo nandito? And what's it's all about? Here, some time ago, I was out west, and I was standing in a man's house that invited me out for a dinner, and he said, Mr. Branham, I see you admiring the sculpture painting, or not painting, but it was kind of curved out of wood, flake-like over the fireplace. May nakita kasi si Buddy Branham doon sa fireplace na isang curved out wood. Flake. At sabi nung lalaki, sabi niya, sabi ni Buddy, I said, yes sir, I am. And it was an old ox cart. Yan. Covered wagon with oxes and man in the front. Tapos, merong little boy sitting on the seat with his mothers, and they were traveling. Then sumagot yung tao, sabi niya, yung nakikita ni Buddy Branham na parang painting pero gawa sa wooden curve, sabi niya, that was my father and mother, and the little boy on the seat was myself. Sabi ng lalaki, we come here in this ox cart. He said, but since then, we have so prospered. He said, I want you to step out here in the yard. Sabi niya, umakbang ka. Diba? O lumabas tayo. Tingnan mo. In the yard, sabi niya, he said, I forget how many thousands of acres that own their ranch. Diba? Sa laki ng pag-aari niya na lupain, ay hindi niya na daw maalala kung ilang thousand of acres that he owned their ranch. Sabi niya, I bought that in my young days. Binili ko yan in my young days. Then after that, the adjoining runs to the west, I own. The adjoining runs to the south, I own. Di mo? South, tsaka west. Sa kanya. Pag-aari niya. You see the smoke over there? Sabi ni Brother Bam, yes, that's a city. I forgot how much property he owned there. Sa sobrang dami ng property niya, Brother Rolly, hindi niya na maalala kung ilang property meron siya doon. Doon sa city. Bukod pa yun sa mga ranch. Doon sa west, tsaka sa south. Diba? Tapos doon naman sa city, marami siyang biniling property. Hindi niya na maalala kung gaano karami yung property niya. At sabi niya, lalaki, I am the president in that bank there. Telling me what all he had. Sinabi kay Buddy Branham kung anong meron yung tao na yun. Amen? Kaya si Buddy Branham, nakinig lang siya habang nagkukwento. Yung tao na yun, nakausap niya. I listened for a while, for a little while, and I said, sabi niya doon sa lalaki, I would like to ask you one question, sir. Gusto kong tanongin kita ng isang tanong. At tinuro ni Buddy Branham yung you have pointed, sabi niya, you have pointed to the east and to the west, showing the ranches and to the city. Tinanong naman ni Buddy Branham, sabi niya, I would like to have you look up this way. Tumingin ka naman ngayon pataas, doon sa heaven.
Kasi itinuro nung lalaki sa kanya yung east, west, at yung city na pag-aari niya lahat yon. Okay? Tinuro naman siya ni Bati Banam, sabi niya, I would like to have you look up this way, dun sa heaven, and see, and tell me how much you own up there. Sabihin mo sa akin kung gaano karami yung pag-aari mo doon. Sabi niya, that's the main thing. Okay? Gaano man karami ang na-accumulate mo na ari-arian dito sa lupa, meron kang mga bahay, 'di ba? Nakapagpagawa ka ng maraming bahay sa iba't ibang lugar, bumili ka ng mga maraming mga lupain, pinatayuan mo ng mga bahay, nagpatayo ka ng mga apartment, 'di ba? Sabi niya, ang the main thing mga kapatid, tumingin ka doon sa itaas. Okay, that's the main thing. Bakit? Because someday, you're going to leave every bit of this down here. Diba? Iiwan mo rin yan eh. And then, where do you go from there? Of course, yung mga napag-iwanan, yung mga loved ones mo, di ba? Pakikinabangan talaga nila yun. Talagang pasasalamatan ka. Pero ang tanong, ikaw, where do you go from there? That's the main thing. Amen? This is a short stay here. Maiksi lang. Diba nga, kaya nga ang binigay lang, ang isinet lang sa chapter 6 ng Genesis, 120 years. Okay? 120 years lang ang isinet ng Diyos sa chapter 6 ng Genesis. Pero sa panahon natin, edad ng 30, 26, 40, 50, yun na yung mga maagang kamatayan ng mga tao sa huling panahon. Okay? Eh sabi niya, this is a short stay here, but that's an eternal stay there, dun sa heaven. So I think we ought to consider where we're going for eternity. If we can supply and fix our families and so forth here on earth with homes, pabili tayo ng tahanan para sa ating pamilya, mga tahanan, at comfort, that education, that's the things we should do. Okay? Yun naman talaga na dapat natin gawin para sa pamilya natin. No? I-supply natin ang pangangailangan ng pamilya natin. Di ba? Mabigyan natin ng tahanan na masisilungan. Of course, kung mas magandang tahanan, mas mainam. Di ba? At bigyan ng edukasyon ang ating mga anak. That's the things we should do from here. But one of the main things we should do, ang pinaka-main thing naman, we live until we get to the end of the road and drown ourselves in an eternity, knowing nothing about God, about His salvation, redeeming grace of Jesus Christ. Kaya mahalaga na primarily ay madala natin ang ating family sa Panginoon. Amen? Every Sunday. Hindi lang yung may supply natin ang pangangailangan ng pamilya. Amen? Tirahan, pagkain, damit, edukasyon. Kundi, bago tayo umalis o bago matapos yung ating buhay dito sa lupa, ay we live undone. Sabi, nagawa natin yung dapat nating gawin spiritually sa ating family. Okay? Na mapaalam natin, mapakilala natin ang plano na katubusan ng Diyos at ang redeeming grace of Jesus Christ. Dahil kung hindi natin magawa yan bilang father, bilang parents, ay it's pitiful that we do it. Amen? Na hindi natin mapakilala
Amen, ang God's redemption, yung redeeming grace of Jesus Christ. Amen. Kaya hindi lang pwede na puro trabaho lang tayo at sasabihin natin ang trabaho, siyempre para sa pamilya. Hindi lang puro ganun. One of the main things we should do, mga kapatid, ay madala natin sila sa Panginoon. Kahit na linggo. Amen? Kahit may trabaho ka pa ng linggo. Hindi naman tayo pwedeng mabuhay lang na puro lang trabaho. Di ba? So, kailangan ay madala natin sila sa Panginoon. Gawin natin yan bago matapos yung ating until we get the end of the road. Amen? The wise people, when they find out that they are creature of time, they wonder what it is after time ceases. Ba, yung mga matatalinong tao na naunawaan nila, na naintindihan nila na tayo ay part ng creature of time. At iniisip nila ahead, they wonder na paano ang kalagayan ng tao kapag ang time ay nag-cease na. Ano na mangyayari sa tao? Di ba? They're looking ahead. Now, I'm going to speak of a man by the names of Job for a few moments. That's the oldest book in the Bible. We understand that Job was one of the wisest men in the world of his days. Why he said when he got to the market, the young prince princess would bow before him for wisdom. Job chapter 29. Si Job, he was a great man, but that man began to realize all of his greatness. He wondered, what? After this is all over, then what's going to be? Pagkatapos ng buhay na ito, pagkatapos kong magawa ko ang lahat ng bagay, di ba? Napalaki ko ang pamilya ko, napag-aral ko yung mga anak ko, nakapagpatayo ko ng bahay, nakapagpatayo ko ng maraming apartment, maganda na ang hanap buhay ko, magandang income ko, magandang financial, di ba? Napaayos ko yung bahay namin, napagaganda ko, nakapagpatayo ko ng malaking simbahan. After this all over, then what's going to be? So si Job, he wondered what would take place. So he speaks then and begins to watch about God's creation. He knew that all thing was created by the word of God. At napansin ni Job, sabi niya, there's hope if a tree dies. It live again. If you notice nature, God in his great ways to express his feeling to the people that they'll be sure whether they get a Bible or anything else, he express himself in the nature to you. Na-express ng Diyos, kapatid, ang kanyang feeling to the people. Sabi niya, watch the sun when it comes up of morning, yung sunrise. What happens to the sun? It's a little baby born in the east. It's about 10 o'clock. It's in teenage. At noontime, it's in strength. In the afternoon, it's in the middle age. And evening, it's gone. It sets, it's finished. It's that all of the sun? No. God has purpose for the sun. So, maging ang nature, ang sun, meron siyang purpose. So, the sun comes back and rises again the next morning. Di ba? Ang sun ay sisikat sa umaga at lulubog sa gabi. Okay, sa hapon. And next morning, sisikat ulit siya. Kaya sabi niya, what does it speak of? It speaks about birth, life, death, and resurrection. Yung sun pa lang, pinapakita dyan. Sumunod ay tiningnan ni Job ay yung mga bulaklak. Look at your flowers. They're here for a purpose.
So yung sun may purpose para ma-express ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Di ba? Ganon din ang flowers. Meron ding purpose. They're here for a purpose. They're spoken word of God. God spoke them into existence, and when He did, look what happens. They are pretty standing in your yard after a while. Darating daw ang frost hits them. Di ba? Makikita mo doon sa yard mo, mga naggagandahang mga bulaklak. Then darating ang time, darating yung yellow. Frost hits them. Whether na mga bata pa o matatanda na ng mga bulaklak o middle age, kapag dumating na yung tinatawag na frost, ano mayayari sa mga bulaklak na yan? Bata, matanda, middle age na mga bulaklak, as soon as frost hits them, it's dead. They bow their little head, and what happens? A little black seed of some sort drops out of them. Believe it or not, God has a funeral procession for them. The fall rains come, and tears, as it was, drops from the skies and buries the seed. The winter comes on, the petal is gone, the stalk is gone, the bulb is gone, the seed freezes, bursts open, the pulp runs out. It's not the end of the seed. No, sir. Kahit na namatay na yung bulaklak, nahulog yung seed. Amen? It's not the end of the flower. It is the end of the seed. No, sir. So, ang ginawa ng Diyos para ma-express niya naman, yun ang purpose ng sun. Di ba? Kaya, let that warm sunshine which bring forth resurrection of all botany life. Yun palang purpose ng sun. Amen? As soon as the sun begins to light the earth and get warm, there's germ of life somewhere in that seed and lives again. Why? It serves a purpose of God, and God makes a way for it to live again. Now, we're here, we're here, put here for a purpose. But we must serve that purpose. Kaya nga, ano ba ang purpose natin? Sabi ng message, we were put here for a purpose. Ang tanong, ano ba ang purpose natin dito sa lupa? Para ma-serve natin yung purpose na yan. So, kailangan malaman natin ano ba yung purpose natin. Okay, ang sun, may purpose siya. Saan ang purpose niya? Para doon sa mga seeds na kapag namatay yan during the winter, yung mga flower namatay during the winter ay merong resurrection. Ang tao naman, mga kapatid, ay nilagay niya tayo dito sa lupa, may purpose. Okay? Yun ang kailangan nating maunawaan ng tao, no? Ano ba ang purpose natin? Para kapag naunawaan natin kung anong purpose natin, ma-serve natin yung purpose na yon. Ang purpose ba natin, kaya ba tayo nilagay ng Diyos dito para magtrabaho ng magtrabaho, mag-accumulate ng mag-accumulate ng mga properties, ng mga things of the world, makabili tayo ng mga ganitong bagay, makapasyal tayo sa mga magandang lugar, di ba? Mag-tourist tayo sa mga gandang lugar, maranasan natin, makakain tayo sa mga masasarap na restaurant, di ba? Makapunta tayo sa mga magandang hotel, makapag-book, makapag-check-in tayo sa mga gandang hotel. Di ba? Yan ba ang purpose na kaya tayo nilagay ng Diyos dito? At sabi niya, binigyan din tayo ng Diyos ng tinatawag na pagpili. Nilagay tayo ng Diyos dito for a purpose, but at the same time, kahit nilagay tayo ng Diyos dito for a purpose, hindi purpose natin purpose ng Diyos 'yan. Tama, kaya malaman natin ano ba ang purpose ng Diyos, bakit niya tayo nilagay dito.
Bakit niya tayo kinreate? Bakit niya tayo nilikha? Bakit tayo isinilang dito sa lupa? Purpose ng Diyos yan eh. Pero kahit purpose ng Diyos yan, kasi yung birth natin is not a choice. Di ba? Nung isinilang ka, hindi mo choice yan eh. Kundi yan ay election ng Diyos. Pagpili ng Diyos na isilang ka. There's no way na para sa, oh, Lord, ayokong isilang. Ayokong isilang dito sa earth. Di ba? Ayokong maging tao. Amen? Ayoko sa katawang ito. Diba? Wala tayong ganong choice. Pero, nung ilagay tayo ng Diyos dito sa katawang ito, sa mundong ito, we were put here for a purpose. At the same time, binigyan tayo ng Diyos ng pre-moral agency. Okay? Doon tayo pipili between death or life. Okay? Choose either death or life. So we're put here for a purpose. Kaya daw, we must serve that purpose. At ang purpose na yan ay serving God. So sinagot na. Ang purpose pala, bakit tayo nilagay ng Diyos dito sa lupa? Diba? Bakit tayo isinilang? Bakit tayo, nung isinilang tayo ay lumaki tayo hanggang dumating tayo sa ganitong kalagayan, sa ganitong age? Kasi nga, ay we must serve that purpose. At po, ang purpose na yan, mga kapatid, ay serving God. Yan yung mensahe na gustong dalhin ng ating Panginoon ngayon na ang purpose natin hindi yung para kumain lang na masasarap, para magbakasyon, maghanap ng magagandang lugar, para stress na ako, kailangan ko maghanap ng magagandang lugar para hindi yun ang purpose ng buhay natin. Amen? Ang purpose talaga ng Diyos, bakit niya tayo nilikha at inilagay dito, is to serve Him. Amen? Pero binigyan niya tayo ng tinatawag na kalayaan. Kaya kung sa araw na ito mas gusto mo magpahinga kaysa paglingkuran siya, wala nang magagawa ang Diyos doon. Kasi binigyan kayo ng kalayaan eh, hindi kayo nang pipilitin eh. Na, oy, magsimba ka. Diba? Magsimba ka. Diba? Gumising ka ng maga. Hindi, pag gusto mo magtrabaho sa araw na ito, choice mo yon. Kasi nilagay ng Diyos yan eh. At the same time, nilagay kanya dito sa lupa, pero ang purpose ng Diyos, bakit kanya nilagay dito sa lupa, is to serve Him. Pero at the same time, nilagyan kanya ng pagpili. Kaya pwede mong piliin na hindi ka maglingkod ngayon sa araw na ito o maglilingkod ka sa Kanya. Di ba napakabuti ng Diyos? Di ba? Matuwid siya. Na kahit nilagay ka niya sa kanyang purpose na para paglingkuran mo siya, pero hindi kanya pipilitin din sa sarili mong will kung maglilingkod ka sa kanya o hindi. Hindi kanya pipilitin eh. Pero ang purpose niya, kaya nilikha, para paglingkuran mo ang Diyos. Para paglingkuran natin ang Diyos sa araw ng paglilingkod. Di ba? Yung Lord's Day. Pero hindi niya tayo pinilit. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Kaya, kung wala tayo dito, amen, sa oras na ito, mga kapatid, ibig sabihin, pinili natin yung isang bagay na out of the purpose of God. Di ba? Kung pinili natin na mamasyal sa araw na ito o magtrabaho, maghanap buhay na lang ako ngayon para, di ba, mas madagdagan yung pangangailangan sa mga gastusin. Pwede mo piliin yun eh. Kaysa makinig ka sa oras na ito. Di ba? Kaya lahat ng bagay, mga kapatid, ay may purpose. Pero isa lang ang purpose ng Diyos. Amen. Bakit tayo nilagay dito sa katawang ito? Bakit tayo nilagay sa lupang ito? Amen. Ang purpose ng Diyos ay that serves Him. Pero at the same time, meron tayong kalayaan kung paglilingkuran natin siya o hindi. Okay?
Pero sa foreknowledge ng Diyos, nakita niya naman talaga kung sino yung magsiserve ng purpose eh. Amen? At walang iba mga kapatid ay yung sons and daughters of God. Okay? Now, pinag-uusapan natin yung dalawang klase ng buhay. Una muna yung buhay natin dito sa katawang ito, sa mundong ito at yung buhay doon sa kalangitan, yung eternal life. Now, dito muna sa buhay natin at sumilip ako dito sa World Health Organization tungkol sa mga tao na kung saan ay sa sobrang depresyon, sa sobrang problema, ay naiisipan nila na kitlin yung buhay nila. Di ba? Yung buhay na ibinigay ng Diyos sa tao ay it's a gift of God at may purpose yun. Bakit ka binigyan ng buhay dito sa lupa? Pero may mga tao, mga kapatid, amen, na kinikita nila yung buhay na yun na ibinigay ng Diyos. Tama? Kaya sabi ng Bible, ang Diyos ang siyang nagbigay. Ang Diyos din ang siyang kukuha. Pero how about doon sa mga tao na sila mismo yung kumikitil sa buhay na ibinigay ng Diyos? How about this? Paano kaya ang kalagayan nila? Ano kaya ang masasabi natin sa mga ganitong klase ng tao na they commit suicide? 'Di ba? Na ang Diyos ang nagbigay ng buhay at ang Diyos ang nagbigay ng purpose, bakit tayo isinilang dito, bakit niya kaya binigyan ng buhay. Bakit may mga tao din naman na kinikitil nila yung buhay na yon? Amen? Dito sa World Health Organization, meron ditong key facts. More than 700,000 people die due to suicide every year. For every suicide, there are many more people who attempt suicide. A prior suicide attempt is an important risk factor for suicide in the general population ng buong mundo. At ang suicide is fourth leading cause of death. Pang-apat, di ba? Of death among 15 to 29 years old. Okay? Pang-apat siya. Amen? Yung mga number one, of course, yung mga sakit. Di ba? Pero yung suicide, mga kapatid, ay ito yung tao na nagdesisyon na kitlin nila ang buhay nila. Amen? Desisyon yun. Tama? Yung pagkitil mo sa buhay mo, ito ay desisyon ng tao. Kaya namatay ka directly, instantly, sa desisyon mo. Di ba? Kapag ba ang tao namatay through suicide ay at kapag humarap ba siya sa Diyos sa araw ng paghatol, sasabihin niya ba na Lord, nagpamatay ako kasi ganito ganyan kasi na-stress ako kasi ganyan, di ba? Pwede niyo bang idahilan 'yon sa araw ng paghukom? Di ba? Nagpakamatay kasi ako dahil sobrang bigat ng problema, di ba? Pwede niya bang idahilan 'yon sa Diyos? Amen. Yung mga tao nag-suicide, pwede ba silang mga tuwiran sa Diyos o magbigay sila ng reasoning para ma-justify sila bakit sila nagpakamatay? Kinitil nila yung buhay na ibinigay ng Diyos. Ang tao wala siyang karapatan, mga kapatid, na kunin o kitlin ang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos dahil may purpose. Amen. Pero ano yung kalagayan ng mga tao na kinikitil nila yung kanilang sariling buhay? Di ba? At sila ay nagdesisyon. Kaya, yun din ay pagpili nila, maling pagpili. Nagdesisyon sila na kitlin ang kanilang buhay. Amen?
Kaya dito sa World Organization ay pang-apat daw mga kapatid yung suicide is the fourth leading cause of death among mga bata pa 15 to 29 years old. Amen? 77% of global suicides occur in low and middle income countries, yung mga mabababa yung income ng mga bansa at the age of 15 to 20 years old. Di ba? So ano mangyayari sa kanila, Mother Felix, pag humarap na sila sa araw ng paghuhukom? Pwede ba nilang idahilan yan na dahil nga meron kasi akong depressive disorder, Lord eh. Kaya kinitil ko yung buhay ko at the age of 15 years old. Kinitil ko ang buhay ko at the age of 20 years old kasi meron ako, Lord, na depressive disorder. Pwede bang i-justify ng depressive disorder na yan? Bakit nila kinitil ang buhay nila? Pwede lang i-justify yan sa araw ng paghukom? Maliligtas kaya sila sa araw ng paghukom? Yan lang ang idadahilan nila dahil sa depressive disorder? Pwede ba yon? Sabi dito kanina, choose either death or life. Binigyan tayo ng pagpili ng Diyos. Di ba? Kaya yung mga nagsusuicide, pinili nila yung death sa flesh. Di ba? Dahil akala nila, kapag namatay ka na sa flesh, tapos na ang buhay. Di ba? Hindi nila alam merong life after death. Merong pang buhay. Di ba? Either doon sa taas o doon sa kalaliman. Amen? Dahil hindi nila nakita, yung mga tao na nagsisuicide, hindi nila nakita na meron palang purpose bakit sila nag-exist dito sa lupa. At hindi nila nakita na ang purpose na yan is to serving God. Akala nila nabubuhay lang sila dahil sa sarili lamang nila. Kung ano lang ang gusto nilang gawin, di ba? Gusto nilang masarap na buhay, kaya pagka hindi maganda ang buhay, masama ang buhay, puro problema ang buhay, kinikita nila ang buhay na ibinigay ng Diyos. Hindi nila nakita yan. Amen? Kaya gano'n ka-powerful mga kapatid, yung pre-moral agency. Diba? Yung free will is powerful. Diba? Dahil kaya nilang kitlin ang buhay na ibinigay ng Diyos. Amen? Now, si Buddy Branham ay nag-commit ng suicide. Alam niyo ba yon? Nag-commit siya. Totoo ba yan? Buddy Branham, Buddy Jojo? Basahin natin dito sa message na what does thou hear? Para mas mapatunayan natin kung nag-commit si Buddy Branham, nag-try na mag-commit si Buddy Branham ng suicide. Sometimes you feel like, yan, yung mga nararamdaman mo, problema sa buhay. Kasi nga si Buddy Branham, yung asawa niya, yung anak niya namatay. My wife and baby laying yonder in grave. Yung kanyang daddy, di ba asawa, baby, yung tatay niya, yung kapatid niya, namatay. Kaya ano nangyari kay Buddy Branham? I was just about God myself. Nawala sa sarili si Buddy Branham eh. Di ba na-depress? Tama? Na-depress si Buddy Branham sa buhay. At yan ay normal sa tao na ma-depress. Biro mo naman, my wife, my baby, my father, di ba? My brother, and all. I was just about God myself. I laid under the juniper tree. It's hard. And I got to a place I was so beside myself, I tried to make a gunshot in my brains out. Ginawa ba ni Buddy Branham? Hindi. Sabi niya, sometimes you feel like, as I did one time, put a pistol against my head para to commit suicide. But I could not do it. I took, sumunod naman, dahil hindi niya magawa eh.
'Di ba? Itinutok niya daw yung, pistol sa ulo niya dahil gusto niya magpakamatay pero hindi niya magawa. Tama. Under ng ano yon? Under ng desisyon, 'di ba? Hindi niya magawa dahil ayaw niya rin. Takot din siya, 'di ba? Dahil 'pag talagang dinesisyonan niya na magpapakamatay siya, pipindutin niya yung baril. 'Di ba wala namang anghel dun na pinigilan siya, "Oh, huwag kang magpakamatay." 'Di ba? Kundi, "I could not do it. I took my gloves off." Sumunod naman, hinubad niya yung kanyang glove para humawak do'n sa high voltage line kung saan siya nagtatrabaho pero hindi niya rin magawang humawak. Bakit? Something still held. Okay? There's work yet be done. Hindi pa kasi tapos eh. Kaya hindi niya rin magawa. Alam niya may ministry pa siya. Alam niya may mga gagawin pa siya. Kaya kahit na depress na siya sa buhay dahil sa namatay yung mga loved ones niya at parang gusto niya na talagang magpakamatay, talagang itinutok niya na yung baril sa ulo niya, 'di ba? Hindi niya talaga magawa. Amen. I took my glove off to lay it on a high voltage line where I was working, but I cannot do it. Something is still held. Okay? There's work yet to be done. Something has to be done. God wasn't finished. He always take care of you. Amen? Iingatan ka ng Diyos. Amen? Kaya si Buddy Branham, amen, ay iningatan siya ng Diyos. Dahil there's work yet to be done. Amen? Merong purpose si Buddy Branham. Meron pa siyang purpose na mga gagawin. Kaya sabi dito, now Job watched the creation. He saw that after death, it wasn't at the end of it. He saw that after death, there was life again. Diba? Doon sa tinatawag na creation of Diyos. Kaya sabi ni Job, I see flower die, it serves its purpose. And it's rise up again, it rise up, I see a tree die all of the years, but put forth its leaves. Did you ever notice a tree? It will put forth its leaf, and then it serve its times through the summer. Autumn comes, way before the frost falls, that leaf begins to turn yellow, red, brown. After a while, it drops off the tree, falls down. It's not the end of it. No, what happens? The life that was in that leaf goes back to the root of the tree. Bababa. Yung life nung nasa dahon, bababa siya doon sa ugat. Where it came from? What does it do then? Anong gagawin doon? Bakit? Bakit bumababa yung life nung leaf pababa doon sa ugat ng puno tapos mag-i-stay siya doon during winter? What does it do then? Spring of year, it bring forth. Pagdating naman ng spring, it bring forth with it. Babalik uli yung buhay. Paakyat doon sa dahon. It brings forth with it. In a resurrection, a new leaf. Same life returning back with a leaf. New leaf. Diba? Babalik muli yung same life. Pero, bagong dahon na. Okay? Eh, sabi niya, ang Christians are hanging on the tree of life. And when the life leaves this old simple body, kapag iniwan na natin itong old simple body, it go back to God that gives it. Yung tinatawag na espiritu at kaluluwa. To comfort again with a new one. Okay? Ibig sabihin yung glorified body. Okay? Because it's serving a purpose. Kaya ang Christian, mga kapatid, it's serving a purpose. Kaya alam natin na ano talaga yung
purpose ng tunay na mga Kristiyano dahil sila ay nakahang doon sa tree of life. Amen. Because it's serving a purpose. Then when Job seen coming just one, di ba si Christ, the one that could stand in the bridge between the sinner and God and bridge the way, the perfect seed. Si Christ yung the perfect seed. Sabi niya, the seeds, he said, is corrupt. Amen. I seen them go into the ground. Nakita ko, nandun sila sa ground. Okay? His sons comes to mourn him over him. He perceives it's not. He lays there. He never raises. He just lays there, rots away, and that's all of it. He never does rise up again because he's an imperfect seed. Yun daw talaga yung kalagayan natin. Mga imperfect seed. Di ba? Kaya kung wala si Christ, walang resurrection. Hindi tayo magre-raise. Kaya dumating mga kapatid, inireveal ng Diyos, Amos 3:7, kay Job. Ito na yung dumating na revelation na hinayag ng Diyos sa kanyang propeta na si Job. Nakita niya, when Job seen this coming just one, the one that could stand in the bridge between the sinner and God, and bridge the way, that perfect seed, si Christ, dahil nakita niya, these seeds is corrupt. Amen? He never does rise up again because he's an imperfect seed. Yan ang kalagayan ng seed. Nakita ni Job yun. Kaya dumating si Kristo, mga kapatid. Amen? Para sa mga imperfect seed. Let just serve our purpose well. Sabi dito sa message na life. Okay? Let just serve our purpose well. Ano man ang circumstance natin sa buhay, problema man tayo, maaaring hindi natin nalalaman. Hindi ko alam yung mga problema nyo. Ang alam ko lang talaga na problema ng tao, pera lagi. Di ba? Pangalawa, sakit. Di ba? Yan ang problema ng tao na alam natin. Kapag ang tao ay walang pera, maraming utang, maraming babayaran, di ba? Maraming pangangailangan, problema yan eh. Pangalawang problema na alam natin, kapag may sakit, problema din yan. Di ba? Kahit na marami kang pera, may milyon ka, kung yung sakit mo naman ay sabi ng doktor ay wala nang lunas. Maghihintay ka na ng ilang buwan. Di ba? Kaya kung may sakit ka man, may sakit man tayo, ano man ang problema natin, patuloy lang tayong mag-serve sa Panginoon. Let's just serve our purpose well. Whatever we are, let's serve it. Whatever place God's put you, nilagay ka niya sa lugar na kung saan mahirap, whatever place God's put you, let's serve it. Ibig sabihin, huwag nating pa rin kakalimutan ng Panginoon sa araw ng Panginoon. Amen. Paglingkuran pa natin kahit ano pa problema, ano pa nararamdaman mo, let's serve it. Like the world, dito sa message na I am the resurrection of life, like the world, Jesus said, you cannot serve God and mammon. Mammon is the world. Can't serve God and world at the same time. We have our choice. Yan na naman. Nilagay na naman yung choice. Kaya talagang makapangyarihan talaga yung binigay sa atin na choice. Di ba? Pwede mo piliin na paglingkuran si Mammon or paglingkuran ng Diyos. It's your choice. Dahil meron tayong choice. Kaya sa araw na ito, pwede namang nandoon ka sa trabaho o nasaan mang mga pasyalan. Diba? At hindi ka umatin. Kaya sa atin, mas maganda yung kalagayan na ibinigay sa atin kasi kahit nasang lugar ka, diba? Kahit na nasa Boracay ka, o nasa Baguio ka, o nasa Japan ka, meron tayong choice ngayon na paglingkuran siya kahit nasang lugar ka. Kasi online Ang mahirap na yan, online na lang, hindi mo talagang pinili
na maglingkuran ang Diyos sa araw na ito. 'Di ba? Kasi hindi naman pwede lahat. May cellphone, may laptop, may internet, 'di ba? Kahit na nasa saang lugar ka ngayon, kahit nasa isla ka, may internet diyan, 'di ba? Kahit na nasa hotel ka, eh, 'di ba? Meron pa ngang free wifi sa hotel, eh. 'Pag nag-decide tayo, pinili natin kahit nasaang lugar ka dahil tayo ay online naman, makakapaglingkod ka sa Diyos sa pamamagitan ng pag-attend, 'di ba? Kasi 'yun ang purpose ng mga Kristiyano, amen? To serve God. Pero hindi mo puwedeng pagsabayin. At the same time, 'di ba? Kaya binigyan niya tayo ng tinatawag na choice. So sa araw na ito, we made our choice. 'Di ba? That's why we are here. Nandito lahat tayo. Kahit may mga importanteng lakad, 'di ba? Alam ko ang iba sa atin dito may mga importanteng lakad, eh. Pero dahil nagkaroon sila ng tinatawag na choice, pagpili, na mas uunahin nila ang pag-serve sa Diyos sa araw na ito kaysa yung mga importanteng bagay na gagawin natin. 'Di ba? Kaya siguro wala na tayong maidadahilan sa Panginoon kasi nga online tayo, eh, 'di ba? Hindi tayo obligado dito na, kailangan Brother Felix, linggo-linggo dapat dito kayo sa Antipolo, 'di ba? Hindi, amen? Kaya nakukumpara natin mga kapatid na mas napakainam ng panahon natin, amen? Na kahit na nasa iba't ibang lugar tayo ay meron pa tayong pagkakataon na magsama-sama sa araw na ito para makinig ng kanyang salita. Kaya hindi natin pwedeng paglingkuran ng Diyos ng sabay ang mundo. Hindi pwede na aatin ako ngayon, pero susunod na linggo, hindi mo na ako aatin. Susunod na linggo, aatin ako. Susunod, hindi mo na ako aatin. Di ba? We cannot serve God and world at the same time. We have a choice. So, inilalagay pa rin ng Diyos sa atin. Di ba? Ibinibigay pa rin sa atin ng Diyos ang kapasidad na pumili kung sino talaga ang paglilingkuran natin. Ang Diyos o ang world. Amen? We have our choice. Kaya kung ang choice mo ay every Sunday gusto ko nakikinig ng salita ng Diyos before anything else. Choice mo yon. Diba? So binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili ng self-will. Amen? Ganon din mga kapatid, sa bawat isa na if everything serves God's purpose, it's got a resurrection. Anything doesn't serve God's purpose has no resurrection. Kaya nga, dapat alam natin ano ba yung anything serves God's purpose. Dapat doon tayo. Kasi anything or everything serves God's purpose, nandun daw yung resurrection. Okay? At kapag sinabi natin resurrection, nakapaloob doon ang rapture. Di ba? Hindi pwede na dumating ang rapture na wala munang resurrection of the saints. Hindi pwede. Kaya nga hindi mauuna eh. Sa anumang paraan ay hindi mauuna. Kundi yung mga nakatulog ay bubuhayin. At tayo at ang mga natira naman, ang mga buhay, ay babaguhin. So, hindi magkakaroon ng body change o rapture without resurrection. Okay? Kaya nga, ang pipiliin natin ay yung mga bagay na God's purpose. At ang paglilingkod sa Panginoon sa araw ng linggo, yan ay serving God's purpose. Kung yan ang magiging desisyon natin sa bawat linggo, sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat gawain, nandyan ang resurrection. Nandyan ang rapture. Kaya kapag wala tayo sa gawain, walang rapture. Walang resurrection.
Everything serves God's purpose is got a resurrection. Anything that doesn't serve God's purpose has no resurrection. Anything that doesn't serve God's purpose has no rapture. Di ba? Kaya, meron tayong choice ngayon. Doon tayo makapatid sa tinatawag na everything serves God's purpose or doesn't serve God's purpose. Tayo ba ay magsaserve sa God's purpose o isi-serve lang natin kung ano yung gusto ng ating sarili? Gusto ko magpahinga. Gusto ko maghanap buhay. Diba? Gusto ko mamasyal sa araw na ito. Diba? And God did not make you and I just to see if He could do it. Hindi. He made us for a purpose. Therefore, there is a purpose of us all being here. You are not here just to be another human being para maging ibang tao. Hindi yun ang purpose mo. You are here because that God made you for some purpose. Nandito ka, nilikha ka ng Diyos, nandito ka ngayon sa lupa, nandito ka sa mundong ito, sa earth, you are here because that God made you for some purpose. You're not here just to eat the food that you're not here just to eat the food that God grew. You're not here just to live in the house that man made or to wear the clothing that someone fashioned. You are here for a specific purpose. Amen. Kaya hindi tayo nandito para lang magtrabaho, kumain ng kumain, mamasyal ng mamasyal. Diba? You are here for a specific purpose. We are here, sabi niya, you are here to serve a purpose. Meron tayong specific purpose bakit tayo nandito. At ang purpose na yan ay ano? Is to serve Him. And everything is here to serve a purpose. Just as we are here to serve a purpose. Just our sister was here to serve a purpose. We're all here for a purpose of God. And we can find what purpose is, then serve it well. Kung masumpungan natin kung ano yung purpose na yan, then paglingkuran natin siya ng mainam. Diba? At merong isang quote dito, sabi ni Chris Jami, find a purpose to serve, not a lifestyle to live. Kaya ang purpose natin dito, tama siya. Hindi lifestyle. Kung saan mo gustong pumunta, sa gusto ko pumunta sa ganitong mga lugar para maranasan ko naman ang magandang buhay, ang masarap. Diba? Hindi yan ang purpose natin. The purpose natin is to serve God, not a lifestyle to live. Amen. Pero kapag nakapaglingkod ka na sa Panginoon, nagawa mo na ang purpose mo, hindi naman masama yung magpunta sa mga magagandang lugar, sa mga tourist. Pero dapat, bago natin gawin yan, inunan muna natin ang Panginoon. Diba? Kasi kapag pumunta ka sa mga lifestyle, sigurado gagastos ka eh. Diba? Okay, mag-set tayo, punta tayo sa ganitong lugar. Diba gagastos tayo? Punta tayo ng La Union. O mag-aambagan tayo, gagastos tayo. Pero at least yun sa Panginoon. Diba? Pero kung magla-lifestyle tayo, punta sa lugar, tapos diba, hindi tayo nakapagbigay sa Panginoon, pero pagdating sa lifestyle, bigay tayo, pero hindi natin maalala ang Panginoon. Diba? Eh, ang purpose, bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? Ano ang purpose? Bakit tayo binibless ng Panginoon? Para paglingkuran pa rin siya sa pamamagitan ng pagbibigay.
'Di ba? Kaya makita natin lahat may purpose, eh. Bakit tayo bini-bless ng Panginoon? May purpose, 'di ba? Kaya sabi niya, "Find a purpose to serve, not a lifestyle to live." Appreciate where you are in your journey, even it is not where you want to be. Every season serve its purpose. Kaya merong season na naghihirap tayo, may season na grabe ang sakit na nararamdaman natin, may season na talagang lugmok na lugmok tayo. Pero dahil tayo ay nasa journey, i-appreciate din natin. Amen. Kasi everything serve a purpose. Maging yung pain, may purpose, bakit may pain eh? Di ba? Then, sa huling sinabi ng prophet, that's what our purpose is to see Jesus Christ receive the glory that's due to Him among His people. Para ano daw? Si Jesus Christ receive the glory that due among His people. Yun ang purpose natin. I-glorify natin ang Diyos. Di ba? Yun ang gusto niyang matanggap sa kanyang mga nilikha. Amen. Papurihan natin ang Panginoon. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. Amen. Anumang season. Amen. Kahit na nasa pagsubok ka, financially, materially, nasa sickness ka, patuloy nating papurihan ang Panginoon dahil lahat ng mga season na dumarating sa atin, merong purpose na inilaan ng Diyos. Amen. So I hope naunawaan natin mga kapatid yung simpleng mensahe na to na ang title natin ay Serving God's Purpose. Amen. Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon nagbigay sa atin ito ng malalim na pagkaunawa ang mensaheng ito na kaya tayo nandito mga kapatid sa araw na ito ay merong purpose ang Diyos. At the same time, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng kakayahan na pumili. Di ba? Biro nyo, just how imagine na ang purpose ng Diyos, kaya niya tayo binigyan ng buhay para sa araw ng paglilingkod, maglilingkod tayo. Di ba? Brother, naka-uniforme si Brother Joel eh. Pero sundalo talaga. Di ba? Pero binigyan niya tayo ng pagpili. Hindi niya tayo pinilit. Pero ang purpose ng Diyos, i-serve natin siya. Pero binigyan niya pa rin tayo ng kalayaan na kung paglilingkuran natin eh hindi. Kaya minsan, may araw na hindi natin siya mapaglingkuran. Mas inuuna natin yung mga importanteng lakad. Diba? Kaya maunawaan natin gaano kahalaga mga kapatid yung serving God's purpose. Amen. Dahil ay yan ang purpose na ibinigay ng Diyos sa atin. So I hope naunawaan nyo lahat yan at nawa sa simpleng mensaheng ito ay nagbigay ito sa atin ng mas malalim na pananaw na bawat gawain mga kapatid ay isineserve natin ang God's purpose. Amen. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Amen. Hindi tayo naghihinayang sa oras, kundi every time na umaattend tayo, we serve God's purpose. And that's the reason we are here. Yun yung ating patutunguhan. Alam natin, after here, after this life, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen. Because we serve God's purpose. God bless you all at tayo ay manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyo Lord sa mensahe, sa munting mensahe na to, sa napakasimpleng mensahe na kung saan ay nakita namin Lord ang purpose ng aming buhay, ang purpose kung bakit mo kami nilikha. At the same time, binigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng kakayahan na pumili kung kami maglilingkod sa iyo sa araw na ito, hindi. Kaya sinabi mo, Panginoon, na choose this day kung sinong aming paglilingkuran. Kaya pinili ka namin sa araw na ito
na paglingkuran, Lord, dahil ito yung purpose na ibinigay mo, Panginoon, sa amin. Kaya salamat sa dakilang Ama sa mga mensahe ito, mga simple at mga munting mensahe lang na hindi man ito nakapaloob sa mga doctrinal things ng pagbubukas ng selyo, pero ito, Lord, ay napaka halagang bagay na maunawaan namin bilang mga Kristiyano, lalo sa huling panahon na kami, Lord, ay dumadanas ng mga pagsubok sa financial, mga pagsubok sa katawang ito, ay nakita namin, Lord, na ah, ang purpose namin, Panginoon, ng existence namin dito sa lupa ay paglingkuran ka sa abot ng aming kakayanan. Kaya salamat sa dakilang Ama sa araw na ito na kami, Lord, nasumpungan muli sa gawain ito. At kinukumit ko lahat ng mga kapatid sa pananampalataya, bawat pamilya, anuman ang mga problema ng bawat pamilya sa oras na ito, Panginoon, mga pangangailangan, mga trouble, ay ikinukumit namin sa iyo lahat ng mga bagay na yan, Lord. At we serve its purpose today. Salamat, dakilang Ama. Ito lahat ay ina-appreciate namin at pinapasalamatan sa iyo at tinataas ka namin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. God bless you. Balik ko na kay Brother Felix sa ating MC. Stop share.